Book of Haggai, chapter 2, verse 19. Pinili ko po mga kapatid ang ISV version, International Standard Version, dahil minsan sobrang lalim po mga kapatid yung King James, Old English. So sa ISV, ito po sinabi, "Is there seed left in the granary? Up until now, neither the vine, the fig tree, the pomegranate, nor the olive tree has borne fruit. But from this very day, I will bless you." Sa Tagalog itong sinabi mga kapatid, may binhi pabaga sa kamalig? Oo, ang puno ng ubas at ang puno ng igos at ang granada or pomegranate at ang puno ng olibo ay hindi nagbunga. Mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. Now, my purpose, mga kapatid, kung bakit nilakihan ko yan, but from this very day, I will bless you. Dahil the Word of God is there. Ngunit it takes faith upang maging personal natin ang salita ng Panginoon. It takes faith kung anong pangako ng Panginoon maging personal natin, maging position natin. Pag sinabi ng Panginoon, I am your healer, maraming sabihin, madaling sabihin na, Lord, ikaw ay dakilang manggagamot. But it takes faith na sabihin natin, Lord, ikaw ang aking manggagamot. So it takes faith, mga kapatid. So, nagtanong si Haggai dito, before we pray, sabi niya, mayroon pa bang binhi na naiwan sa lalagyan? Mayroon pa bang binhi na naiwan? Okay? Dahil, yun pong ating pag-uusapan ngayon, just few moments, mga kapatid. Mula sa araw na ito, ay pagpalain ko kayo. Now, when the Word of God says, I will bless you, hindi lang finances. Lahat ng area, mga kapatid. In the name of the Lord Jesus. Amen. Turning potential into visible, dynamic result. Now, given na po mga kapatid, given. Sa design ng ating Panginoon, naglagay siya ng potential. For example, ang lupa. Ang potential na nilagay ng Diyos sa lupa, it is capable of, kung mayroon kang ilalagay, itatanim, ang potential na sa lupa ay patubuin niya. No? Yun ang potential na meron sa kanya, ang lupa. Ang binhi naman, ang potential na meron dyan sa binhi, na nilagay ng Diyos is, for example, sa mais, no? So, isang binhi ng mais, isang butil. Kaya niyang magbalik sa isang busal ay merong 400, more or less, 400 kabutil yung isang busal, yung kinakain natin. Ano na ba ngayon ng mais? Ang rough estimate niyan, mga kapatid, ay merong 400 seeds sa isang busal. So, yun ang potential niya. So, meron pang maging dalawa. So, ang potential ng isang binhi, isang butil, pwede siyang magbigay ng 400 or 800 kabinhi. So, sa design ng ating Panginoon, naglalagay siya ng tinatawag na potential. Sa lupa, meron. Sa pananim, meron. Sa binhi, meron, mga kapatid. Ngunit ang potential na yan ay manatiling potential hanggat hindi natin gagawin ang dapat gawin. For example, yung butil na yan, yung binhi. Kahit certified seed pa yan. Yung east-west ba yan? Certified seeds, east-west. So, kahit east-west pa yan na product, yung potential na nandun, kung manatili yan doon sa granary, ang tawag, granary, yung lalagyan ng binhi, or kamalig. Kung manatili lang yan doon sa kamalig, yung potential niya ay manatiling potential kapag hindi siya mahulog sa lupa. So, turning from potential into visible or dynamic result. Kailangang mangyari yun, mga kapatid. Nung binasa ko yung documentary ng Israel nung pumunta sila, nung sinabi ng Panginoon, ito ay lupa ng
uh, milk and honey. Hindi talaga literally milk and honey na tumutulo doon yung gatas at saka honey. In fact, mas maraming desert. Naglagay lang ang Panginoon ng potential sa lupa at potential sa kaisipan ng Israelites. When I read about it, hindi talaga literal. Wala silang ganong oil ng Israel, pero napakayaman nila. Nung tinanong mo yung mga, yung prime minister nila ngayon, what's your secret na naging ganyan kayo? Advance sa for example, yung solar power, mga kapatid, solar panel, kailan lang sa atin naging parang familiar sa atin yung solar. Mga sasakyan na solar, mga kapatid, 1950s, 1960s, gumagamit na sila ng solar. Ganun sila pala ka-advance. So, technology, mga kapatid, napaka-advance. Sabi niya, anong sekreto niyo? Sabi niya, our treasure, our riches, lies in our brain. Nandito. Ginagamit daw nila yung anong nararapat. So, nung pinangako ng Panginoon na andun yung gatas at pulot-pukyutan, ang potential nilagay ng Diyos sa lupa at sa tao. Pag nag-merge yun, mga kapatid, doon mangyayari yung pangako ng Panginoon. So, pag sinabi nating potential, ang ibig sabihin ng potential, ito ay untapped. Hindi pa siya, next slide. Hindi pa siya, for example, no? Mayroong tinawag sa energy ba yun? Mayroong potential energy, mayroong tinatawag na kinetic energy. Naalala natin. Yung potential, hindi mo makikita eh. Hindi mo maramdaman yung potential. Kasi nandun lang. Makikita mo lang at maramdaman kapag naging motion siya. Kapag gumalaw. Ay ba, yung kuryente na yan. Hindi mo makita na mayroong energy yan eh. Pero kung subukan mong lagyan ng wire, pero mo sa, sabihin mo, totoo talaga. Kasi mahinginig ka eh. Meron siyang habang wala siyang madaluyan, nanatili siyang potential. Pero pag lagyan mo ng madaluyan at mayroong end user. So mag-flow siya, makikita mo yung power na nandun. So kung naglagay ang Diyos ng potential sa ating paligid, sa lupa, lahat dito mga kapatid, maging sa seed, it is given na ang Diyos ay naglagay ng potential sa bawat isa sa atin. If you really believe that man is God's masterpiece, woo! Naglagay ang Diyos ng potential sa bawat isa sa atin. Hindi mo na kailang itanong yan, may potential ba ako? Meron! Lahat po tayo meron, mga kapatid. We have the potential. Nabanggit ni Sister Ana kanina mga managers from small ways. Pero meron dito mga managers talaga, mga kapatid. Kaya kahapon pagdating ni Sister Twinkle, sabi ko, welcome, manager. Certified manager na siya, mga kapatid. Event manager. Hallelujah. Praise God. At nag-prophesy ako sa kanya, sabi ko, darating magkaroon tayo ng company. Not bad. Yeah. Why not? Kung tatrabahuin. Amen. Praise God. Hallelujah. So, bawat isa ay mayroong potential, mga kapatid. First, to be successful. Everybody say successful. Upang mananagumpay. If you read book of Deuteronomy chapter 28, makita natin doon, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon. You will be the head and not the tail. Ikaw ay maging ulo at hindi buntot. Now, nung na-review ko yan, mga kapatid, madalas kapag tingnan natin yung word yan sa Deuteronomy chapter 28, no? Lahat yan. From verse 1 down. Isa doon, you will be the head and not the tail. Ikaw ang ulo at hindi buntot. Now, tingnan natin, head, talaga ikaw. No! Ano ang function ng head? You will plan. You will mag-isip. You will be the head and not the tail. Kung gusto natin maging head, mag-isip talaga tayo. You cannot be the head kapag hindi tayo mag-isip. Amen. So, everyone has the potential to be successful. Maging sa paglilingkod natin sa ating Panginoon.
Lahat po yan eh. Applicable po yon sa ating daily life and then spiritual life. No? To be successful, to accomplish with excellence. Na matapos natin ang bawat bagay with excellence. May kasi iba yun eh, yung gagawin lang natin na for the sake na magawa or gagawin natin with excellence. Everybody say amen. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. Thank God na meron tayong Brother Ryan dito mga kapatid na sabi ko sa kanya before kaalis, ibigay mo muna yung mantel, yung kanyang balabal. Nagbiruan sila kahapon, Sister Kay na lang daw ang kakahiya naman sa mga lalaki. Dito Sister Kay, mamimintura mga kapatid. Tandahan mga kapatid, no? With excellence. Gawin natin ang mga bagay na with excellence. Mga estudyante, gawin nyo ang pag-aaral with excellence. May potential kayo na maging excellent mga kapatid. Alam nyo, makita nyo yung Book of Daniel kung bakit pinili mga kapatid si Shadrach, Meshach, and Abednego. Dahil ang qualification na nakita nila mga kapatid, excellent spirit. Read Book of Daniel chapter 4. Kung bakit kahit sila mga galing sa Israel, mga hindi tagalupa doon sa Iran, mga kapatid. Pero nung naghari si Cyrus, mga kapatid, pati si Darius, kinuha mga kapatid si Shadrach, Meshach, and Abednego. Actually, hindi yung name nila, original name, pinalitan yung kanilang name. Ang kanilang original name ay si Belteshazzar, Hananiah, Mishael. Yun ang kanilang pangalan original. Pinalitan nila ng Babylonian name. So, dahil doon mga kapatid, ano ang nakita ng king? Although galing sila sa ibang lupain, ginawa silang prinsipe. That's very rare. No? Usually, lalo yan sa politika, yung gawin ng prinsipe, yung mga kaalyado. Kumbaga kapartido. Ikaw ay yellow ka, kami green. Yellow ka, kami dilaw. But very rare mga kapatid dahil si Shadrach, Meshach, and Abednego were pure 100% Jewish people. Pero dahil sa kanilang excellent spirit, ginawa silang prinsipe sa foreign soil. Why? Dahil nakitaan sila mga kapatid na kakaiba. Mayroon silang tinatawag kapag ginawa ang kanilang mga anong pwedeng gawin, they did it with excellence. So yan ang isa sa mga bagay mga kapatid na dapat nating i-apply. Let's do things with excellence. Kapag magpuri tayo sa Panginoon, sasamba tayo sa Panginoon, let's give it all to the Lord. Anyway, ano ang date ngayon? Alam niyo kung pag hindi natin gagawin ang bagay na walang excellence, pagkatapos yan, hindi naman na pwedeng balikan ang oras na yan. 23 tayo ngayon, September 23. Itong worship service natin sa September 23, 2018, hindi na to babalik mga kapatid. So kung ano lang ang binigay natin sa araw na ito, yun lang ang ma-record sa September 23, 2018. That's the reason why when we do things, let's do it with excellence. May advice si Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, whatsoever you find your hand working, do it with diligence. Do it with excellence. Gagawin natin mga kapatid. Amen. So, medyo siguro turuan natin ating sarili na iwasan natin, okay na yan? Pwede na yan? Alisin natin, yun ang pinakakalaban ng excellence mga kapatid. Pwede na yan? Okay na yan? Do it with excellence. So, to live, ang bawat isa mga kapatid sa atin ay may kapangyarihan, may potential to live in a higher plane. Gusto ba natin yan? Higher plane. Praise God. Isa sa mga vision natin doon sa church mga kapatid, darating ang panahon na mag-mission trip tayo, marami ang kasama. Amen? Potential yan na nilagay ng Diyos sa atin. Potential. Nasa atin ngayon kung paano natin i-convert yan into a visible and dynamic result. Lord, anong pwede kong gawin, Panginoon? Pagpalain mo ang gawa ng aking kamay, Panginoon. Bless me, Lord. Gusto kong maging blessing sa iba. Hallelujah. So, yan po ang ibig sabihin mga kapatid ng potential. Potential is a state not in motion or remains on top. Next slide.
Okay, yung Great Wall of China, mga kapatid, hanggang ngayon, Great Wall pa rin, no? Hindi na, thousands of years nang lumipas. Ano bang dynasty yan? Nakalimutan ko, Ming? Yeah. Qing Dynasty. Hindi yung Ming. Ang naalala ko yung Ming, kasi by dynasty, may portion-portion yan. Ang naalala ko sa Ming, mga kapatid, Ming na, ano, Pipakuha. Si Ming, siya yung nagano pa doon, parang author ng Ming, yes. Ang plano. So, bakit naging Great Wall yan? Hindi naging Great Wall kung walang sacrifice. Ngayon, mga kapatid, kapag tingnan ng mundo yan, tingnan nila, makita nilang wall. Na nandyan, it stood for millennia of years. Thousands of years nandyan. Pero hindi makita ng karamihan kung ilang buhay ang nabuwis nandyan. Yung sacrifice na nandun sa likod. Yung mga gabi at mga araw na ginugol ng mga nagtatrabaho na nandun. So every success, mayroong tinatawag na hardships, trials, mayroong challenges, mayroong tinatawag na pains, mayroong sufferings, mayroong tribulations. Familiar word, ha? Sa sulat ni Paul sa chapter 8 ng Romans, mga kapatid. Hardships, trials, challenges, pains. Exactly, mga kapatid, yan din sa paglilingkod sa Panginoon. Sufferings, tribulations, rejections. Rejections, mga kapatid. Parang ayaw kang tanggapin. Or even failures. Kahit mga failures, mga kapatid. No? Now, familiar sa atin to, mga kapatid, sa mga atleta. Bakit yung isang mga familiar na mga motto ng mga atleta? No pain, no gain. Sa Marines, no retreat, no surrender. Sa Army, no guts, no glory. Sa success naman, mga kapatid, no failure, no success. It's part, mga kapatid. Pag nag-fail tayo, bangon, mga kapatid. Sinabi ni Micah, ang isang taong matuwid ay mabubuwal, makapito, mga kapatid. Ngunit siya'y babangon. Bubuwal, mga kapatid. So, by time na ma-defeated tayo, mga kapatid, mayroong kasabihan, the battle may be lost, but the war is not over. Matalo man tayo sa battle. Battle is just part of the war. No? Halimbawa, yung World War II, mayroong battle at Battle at Norway. Norway, battle at... So, you may lost in the battle, but the war is not over. May mga panahon matalo ka sa isang labanan, mga kapatid, ngunit meron tayong Diyos, mga kapatid. Hindi tayo iiwan, mga kapatid. God has designed for you to be victorious. May kulang daw yun, mga kapatid. Balik doon. Meron daw kulang dyan sa mga, may army dyan, may marine. Sa mga guard daw, no ID, no entry. Mga motto yun eh. Army, no guts, no glory, no retreat. No, sa mga ID daw, oops, no ID. Sa mga security guard, no ID, no entry. Next. So, may mga contributors po, mga kapatid, ng ating destination. Narinig ba natin yung word na kapalaran? Yes. Faith or future. Kaya mayroong mga taong tinatawag ng mga palm reader. Ikaw, ganito. Yung kamay mo, hindi tatagalin, parang mainit sa'yo yung pera. Narinig ba natin mga gano'n? Tapos kukuha sila, mga kapatid, ng butil ng palay. Gano'n yan. Alisin natin ang sumpang yan. Alam niyo, mga kapatid, yung word na destiny or kapalaran ay nasa atin. Tayo din ang gumagawa ng kapalaran. That's the truth. Read it in the Word of God. It's there. Tayo mismo ang gumagawa, mga kapatid, dahil sa ating kapangyarihan na pumili na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo mismo, mga kapatid. So, ito yung contributors ng tinatawag na destiny or destination natin. First is good intention. Kailangan meron tayong mabuting hangarin, mga kapatid.
Sabi ni David sa Book of Psalms chapter number 24, hindi ko nabasahin, chapter 24 verse 3 to 5, sabi niya, who shall ascend into the hill of the Lord? Sino ang papanhik? Now, Jerusalem, by the way, yung temple, sinulat niya yan on this knowledge. Yung templo kasi, hill yan, burol. Temple of the Lord. So, yung Psalms 24 verse 3, sinabi niya doon, who shall ascend into the holy hill of the Lord? Sino ang papanhik sa banal na bundok ng Diyos? Banal na bundok. Nandiyan, no? But it is in Jerusalem, yung holy hill or banal na bundok, it speaks of the temple, mga kapatid. Sino to ang papanhik lang doon, mga kapatid? Sinabi niya, he who hath clean hands, siyang may malinis na puso, and a pure heart, who rested not in unrighteousness. Sabi niya, hindi natutuwa sa karumihan. Siya ang papanik sa bundok ng Diyos. So, good intentions, pure motive done in right way. First. Pangalawa is right information. Tamang information, mga kapatid. Ito yung contributor sa ating destination. Gathering facts, inputs, helps us in the process. Pangatlo is right decision. Dahil kung kahit meron ka ng information, kahit meron ka ng good intention, kung wala tayong tamang decision, wala pa rin. Say amen. Amen. First is good intention. Pangalawa is right information. Kaya nga, mga kapatid kilala ko naliligaw tayo, magtanong tayo sa mga nakakaalam. Kasi kung magtanong tayo sa hindi nakakaalam, lalo tayong maligaw. So right information, then right decision. Right decision is the ability to discern and execute planned actions along the way. Itong dapat kong gawin. Hindi ko gawin ang bagay na ito. Ito gagawin ko. Right decision, mga kapatid. Kapag gagawin natin yan, mga kapatid, magkaroon tayo ng good destiny. So, kung tingnan natin, kung ilagay natin sa simpleng formula, good intention plus right information plus right decision equals right destination. That's good. Good intention. Okay? So magkaroon tayo, mga kapatid, ng mind shift. Last week, I talked about mindset. Ngayon ay mind shift. Ito ay medyo mas malaki-laking gagawin natin kaysa sa mindset. Mind shift. From consumer mentality to productive mentality. Now, let me explain. Ano ibig sabihin ng consumer mentality? Ang consumer, di ba, sa law, demand of supply and demand? Ang consumer, naghihintay kung anong darating, consumer. While yung producer, mula sa kanyang paligid, kung anong available, magpuproduce siya. Nasa paglilingkod sa Panginoon, alam niyo, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon is, huwag tayong manatiling maging consumer. Kalooban ng Diyos na maging producer tayo. Okay? What is a consumer mentality sa paglilingkod? Ano kayang meron ngayon? Tanggap lang ng tanggap yung consumer, mga kapatid. Pero kung darating tayo sa producer mentality, sasabihin natin, yung aking tinanggap sa Panginoon, i-share ko rin to sa iba. Mag-flow siya, mga kapatid. Now, it's the same, mga kapatid, maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hallelujah. Yung producer, hindi lang tayo naghihintay kung anong meron, mga kapatid. Maging creative tayo to produce something. So, tinatawag yan ang mind shift. Magbago yung ating kaisipan. From a victim mentality to a victor mentality. Kawawa ako. Oh, God, you have something for me. From a victim mentality to victor mentality. From merely spending. Now, pag sinabi natin spending, unang darating sa atin, money. Alam niyo ba na kahit oras, pwede rin nating iwaldas yung panahon. Mayroon tayong resources diba? Tataw. Health natin, one of our resources. Kaya may human resources. Human resource. Human resource. So, tayo, yung health natin, isang resources yan. Time natin, mga kapatid, din money, treasure. Lahat yan, mga kapatid, ay pwede natin i-spend. From spending, merely spending, to investing.
Lahat tayo gusto, mga kapatid, I pray to the Lord na lahat tayo maging investor. Siguro, greater scale yung iba kahit. Pero maging investor tayo, mga kapatid. Alam niyo ba yung pagbabasa natin sa salita ng Panginoon, pag-aaral natin, investment yan eh. Alam natin sa darating pa na mayroong return. Amen. Pag ginastos mo lang, wala nang balik. So, God wants us to be investors sa anumang pinagkatiwala ng ating Panginoon. The most valuable investment you can make is first to God, una sa Panginoon, and then eternal things, and then in yourself. Bakit mga kapatid? Kailangan natin mag-invest sa ating sarili. Mga tatay, I'm speaking, mga nanay, bakit kailangan natin mag-invest sa ating sarili? Dahil the moment we know, we grow. Kapag mayroon tayong natutunan, for example, bakit mag-invest tayo? For example, gusto nating matuto kung paano i-manage, paano tayo maging negosyante, business. Gusto niyo bang nag-design pa kayo na magkaroon ng business? Invest in yourselves. Paano mga kapatid? Attend seminar. Magbasa, mag-research mga kapatid. Why? That is investment natin sa ating sarili mga kapatid. Dahil kapag mayroon tayong natutunan, mag-grow tayo. When you know, you grow. Kailangan natin mag-acquire ng karunungan, mga kapatid. We will not stop learning. Now, mayroong iba't ibang kapamaraan na matuto. Next slide. Ways to learn. First is formal education. Mag-aral. Kung may chance kayo na mag-aral, I'm so blessed, mga kapatid. Sabi ko nga, kung may chance pa na makapag-aral ako, mag-aral pa ako. It's not too late. Hindi tayo titigil mga kapatid. Seminar. Now, ways, hindi lang formal education. Meron tayong tinatawag ngayon na e-learning. Lalo na sa mga may access sa internet. Marami akong natutunan. Natutuwa ako mga kapatid dahil meron akong na-discover sa pagluluto. E-learning. How to? There are ways to learn. Meron din tinatawag na self-learning. Self-learning. We learn from ourselves. Kung nagkamali tayo, we learn. Learning by asking. Matuto tayo dahil nagtatanong tayo. Amen. From the right people, of course. Kasi kung magtanong tayo sa wrong people, hindi tayo matuto doon, mga kapatid. From other people's mistakes. Matuto din tayo, mga kapatid, sa kamalian ng iba. Bakit? May kasabihan, learn from your mistakes, but life is too short. Maiksi ang buhay. Na matuto ka lang sa iyong mistake. You can learn from the mistakes of others. Bakit? Dahil mistakes are sometimes expensive. Magastos ang pagkakamali. Naniwala ba kayo? Maraming mistakes are a lot of times expensive. So, kung nagkamali na yung iba, bakit kailangan pa nating magkamali upang matuto? Learn from their mistakes para hindi na tayo gagastos. Amen. 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 So be open mga kapatid. Sa paglilingkod sa Panginoon, ganun din. Kung bakit maraming nahihirapang na mag-grow mga kapatid, it is so much expensive dahil mayroon ng ibang nagkamali sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin hintayin na magkamali pa tayo upang matuto tayo, mga kapatid. Amen. Everybody say amen. Amen. Kalooban ng ating Panginoon. Let us grow, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Lalago tayo. Learn to develop good habits. Kailangan natin mag-develop ng good habits, mga kapatid. Romans chapter 8, verse 13. I'm about to close, mga kapatid. For if you live, sabi ni Paul, for if you live according to the human nature, you are going to die. Now, sinong sinulatan dito, mga kapatid, ni Paul? Mga believers katulad sa atin. Now, please, ang nasa isip ni Paul, hindi lang death na physical. Ito ay death in their service with God. Sabi niya, for if you live according to the human nature, kung kayo ay mabuhay ayon lamang sa pamumuhay, yung natural, you are going to die. But if by the Spirit, you continuously put to death
the activities of the body, you will live. Kung mabuhay daw lang tayo mga kapatid sa ating kasanayang pamumuhay, na hindi pa tayo ginagawa ng Panginoon, babalikan natin yon, mamamatay daw tayo. But, sabi niya, if by the Spirit, kung sa Espiritu, ay ating patuloy na supilin, yan ang word, supilin ang mga gawa ng laman na hindi ayon sa Espiritu, mabubuhay kayo. Now, kung basahin pa natin yan mga kapatid, sabi ni Paul, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Hakuna Matata. Ano yung Hakuna Matata? No worries. Iba nakita niyong Lion King? Hakuna Matata. It means no worries. Ang totoong no worries mga kapatid is life in the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Now verse 14, for all who are led by God's Spirit are God's children. Kung sino daw na pinapangunahan ng Espiritu ng Panginoon, mga anak ng Diyos. Now please, okay? Hindi automatic, okay? Ang progress natin, nung tinanggap natin ating Panginoon, mga anak tayo ng ating Panginoon. Pero hindi titigil doon. Yung Espiritu na tinanggap ng ating Panginoon, kailangan siyang mamuna sa atin. Those who are led by God's Spirit are God's children. 15, for you have not received the spirit of slavery that leads you into fear again. Instead, you have received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. By the way, sa Hebrew word, yung Abba, yun yung pinakaunang masabi ng bata, Abba, 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 Abba. We cry out, Abba, Father. Kung sa atin, Papa, di ba? Tinuturo sa atin, Papa, Mama, Papa. Sa kanila, Abba, means Father. Okay? So, we have received the spirit of adoption. So pagkatapos nating ipinanganak mga kapatid sa tubig, sa bautismo at tinanggap natin ang banal na Espiritu mga kapatid, ito na ngayon. Ito ang malaking issue. What we are led by, servant to, follow after, and let rule will determine our destiny. Kung kanino tayo led. Kung sinong nangunguna sa atin. Kung sino ang ating pinapasakupan, for servant to. At kanino tayo sumusunod, at sinong naghari sa atin, yun ang mag-determine ng ating destiny. Now please, balikan natin ang word na potential. Ang iba sa atin may hinahanda dito ang ating Panginoon. You can be great managers. Banggitin ko ito mga kapatid. Ang pagiging mayaman ay hindi lang para sa ilan. Ang bawat isa, pwedeng payamanin ng Panginoon kung ating tatrabahuin at mapagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. The issue is this. Who are leading us? Who is leading us? Who is our master? And whom are we following? Kanino ang tayo sumusunod? At sino ang nag-rule sa atin? Sino ang nag-rule sa atin mga kapatid? That is the main ingredient na ating mag-convert ang potential into visible reality. Ulitin ko mga kapatid, ang bawat isa dito mga youth, mayroon tayong potential, mayroon kayong potential. But I see in my life, maraming potential na kasamang binaon doon sa libingan na hindi nagamit. In this world, there are a lot of potentials na hindi nagagamit, hindi nagmaterialize, kasama na nilibing. Which is the plan of God, every potential ay gamitin natin para sa Kanya. Merong kasabihan,
Do not pass this world full. Pass this world empty. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin kung anong meron ka, kung anong potential na meron yun, kailangan ma-drain natin yun. When you leave this world empty, that means marami ang nag-benefit, mga kapatid. Hallelujah. I want to leave this world empty. Kung anong potential na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nais ng ating Panginoon na ating ma-unload yan, mga kapatid. Ating ma-invest para sa kagaharian ng ating Panginoon. Magagamit natin para sa iba, mga kapatid. Tumayo tayong lahat sa mga sandaling ito. Praise God. Hallelujah. Seeing our potential turned into dynamic, visible result. Amen. Lahat tayo nagpe-pray ng blessing, right? Amen. Hello ba nating Panginoon? But this time, when we pray, mga kapatid, how about sabihin natin, huwag na tayo mag-pray, mga kapatid, na Lord, pagpalain mo ako. Dahil pinagpala ka na ng Panginoon. Amen. The reality is, God has already blessed us. Kung basahin mo ang epistles of Paul, God has blessed us with spiritual blessings. Basahin mo ang book of Ephesians, mga kapatid, maging mga bagay na hindi natin nalalaman, pinigay na ng ating Panginoon. How about if we will pray in this manner? Lord, ipakita mo ang mga bagay na pinagpala mo sa akin ngayon upang aking gagawin. He has already blessed us. Ano kayo kung ipag-pray natin? Lord, open my mind ngayon, Panginoon, upang aking makita ang mga bagay na iyong inilaan, binigay sa aking daraanan. Sa mga tatay, Lord, I know you have blessed me. Ang pangako mo kay Abraham ay para din sa akin, Panginoon. Because that's the word said. Buksan mo ngayon ang aking kaisipan, Panginoon, ang aking spiritual na paningin upang makita ko, Ama, ang iyong mga inilagay sa aking daraanan. While we are standing right now. Oh, Jesus. Thank you, Lord. My prayer sa bawat isa, mga kapatid. Kapag matap natin yung potential na yon, ating mabuksan, mga kapatid, by the help of God. Hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari, mga kapatid, sa kaharian ng ating Panginoon. I cannot imagine kung anong mangyayari sa iyong buhay, sa ministry, sa iyong pamilya, the moment that you can tap to the potential na nilagay ng ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, habang kami nandito na nanalangin, Panginoon, we decree and we believe na naglagay ka ng potential sa bawat isa. Panginoon, every day, the day is passing, O God. Lumilipas ang panahon, Lord. Iba sa amin, Panginoon, nilagyan mo, O Diyos, ng gift in the Spirit upang maging evangelist, upang maging magkaroon ng prophetic word, O God, upang magpalakas sa iba, Panginoon, upang akayin, Panginoon, ang mga namuhay sa kadiliman. Lord, we pray right now na ang potential na yan, O Diyos, ay hindi lilipas, Panginoon, at aming matap, O Diyos, while we live. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. Every family, nilagyan mo, Panginoon, ang potential to be blessed and to live being blessed. Maging ang iyong lingkod, Panginoon. Maging ang mga leaders, Panginoon. Maging ang bawat ama, bawat ina. In Jesus' name.